sa atin, ingat na ingat at ilag sa Friday the 13th dahil may kakambal daw ang petsang ito na malas. Saktong Friday the 13th din nung ang isang barangay sa Quezon City may na-videohan na pugot ang ulo. Mag-aalas 3 ng madaling araw nitong September 13. Sakto pa namang Friday the 13th, pauwi pa lang si Jello nung meron daw siyang nakasabay sa pagpasok niya sa iskinitang ito sa Quezon City. Pagtingin ko sa gilid ko, may nakita ako nakatayo. At nawala raw ang antok ni Jello at siya'y nanlamig nung kanya itong titigan. Isang matandang babae na di umano pugot ang ulo. At para patunayang hindi siya namamalikmata, kinunan niya ito. Titigang mabuti ang kuha niyang video. Dito makikita ang isang babae na mabagal ang lakad. Nakasuot ng itim na damit at palda. At kapansin-pansin, nawala nga itong ulo. Takot na takot ako. First time ko na-experience yung ganong sitwasyon. Pero sa halip na kumaripas ng takbo, sinundan pa raw ito ni Jello. Dito po nakita yung matanda na walang ulo. Nakita ko po na nagdaan siya. Doon na po siya sinundan. Hanggang ang babae na di umano pugot, bigla na lang daw naglaho. Dito po siya huling lumigo nung time na nakita ko po siya. Sobrang dilim na po, kaya wala na pong dumadaan. Palaisipan daw kay Jello kung sino ang matandang babaeng na videohan niya. Lalo't sa halos 2 dekada niya sa lugar, kilala raw niya lahat ng kanyang mga kapitbahay. Sa tagal ko po nandito, wala pong ganong matanda na naggagala po dito na gano'n. Parang ang tagal ko dito, ngayon lang may lumabas na ganyan na pugot ang ulo. Inalabutan niya, no? Parang nakakatakot ng lumabas ngayon. Ang mas nagpapakilabot pa sa mga taga rito, ang pamahiin na ang sino mang makukuha ng pugot, di umano, may mangyayari ritong masama. It's a form of a warning to everyone. Kapag ikaw ay nakakita ng tao na shadow niya, na walang ulo, kailangan may gawin ka para makontra ang kamalasan na ito. Ang video na taon pang nakuhanan Friday the 13th na ayon sa pamahiin, malas. Sakto ring alas 3 ng madaling araw na pinaniniwalaan namang oras kung kailan daw pinakamalakas ang puwersa ng kadiliman. Pagbigay alam na lang sa kanya na ganun yung nangyari para maging aware yung tao. Iwas yun maggala-gala ng ganung oras, delikado sa labas. Sa pag-asang may makakakilala sa kanyang nakunan, agad itong ikwinento ni Jello sa kanyang mga kaibigan. Nagulat po ako. Sobrang nakakatakot po talaga. Kung edit ko daw ba yun, unang tingin parang edit. Hindi ko po in-edit yung video. Hindi rin po ako marunong mag-edit ng tatanggalin yung ulo. Nung pinanood ko yung video, mukha naman siyang hindi edited. Ayon sa isa sa mga naunang residente sa lugar na si Natalie, hindi na raw bago ang ganitong kwento sa iskinita. Yung kaibigan ko po dati, pamangkin niya, natulog sa rooftop, may nakita siyang malaking ibon daw na parang tao. Lumilipad, tingin daw niya, manananggal. Pero ano nga ba ang na-videohan ni Jello? Elemento o tao? Nag-imbestiga ang aming team. Ate, pwede kami magtanong. Una silang nagtanong-tanong kung may nakakakilala sa babaeng na videohan ni Jello. Hindi po namin kilala yun. Wala po dito. Hindi ata pagaditan. Hanggang sa pag-iikot sa mga iskinita, may napansin ang aming team na mga CCTV camera na posibleng maging sagot sa palaisipang nagpapakaba at nagpapasakit ng ulo ng mga taga rito. At laking hilakbot nila na isang matandang babae nga ang nakuha ng naglalakad sa iskinita. Oo nga, walang ulo. Sa 3 magkakaibang CCTV camera sa eksaktong lugar kung saan din ito na videohan ni Jello. Ito po siya, makikita po natin. Wala po talaga siya. Sino siya? Sa 44 years ko na pag-stay dito sa Escopa 1, hindi ko pa po nakakita yung matandang niya. Wala nang magkakamot ng ulo.
dahil ang misteryo sa babaeng nakuha ng tila pugot ang ulo, Ang kanyang amo, hindi pinakakain. mapuputol na. Mamaya na. Nanlaki ang ulo ni Jello nung nakasabay niya sa iskinitang ito sa Quezon City ang isang matanda na parang pugot ang ulo. Takot na takot ako. First time ko na-experience yung ganong sitwasyon. Nakadagdag pa ng kilabot nung ang video nakuhanan ni Jello saktong 3:00 ng madaling araw ng Friday the 13th. Dito po siya huling lumigo nung nakita ko po siya. Sobrang dilim na po, kaya wala na pong dumadaan. Sa pag-asang may makakakilala sa babae sa video, Ate, pwede kami magtanong. nagtanong-tanong ang aming team. Hindi po namin kilala yun. Wala po, dito yata pagaditan. Sa pagbaybay nila sa mga eskinita, may nakita silang mga CCTV camera na posibleng maging sagot sa palaisipang nagpapasakit ngayon ang ulo ng mga residente. Sa anggulo ng CCTV, nakuha sakto sa lugar at oras na nakuhanan ni Jello ang video. Makikita nga ang isang babae na nakaitim na damit at nakasuot ng palda. Oo nga, walang ulo. Sa unang tingin, parang wala nga itong ulo. Dahil ang babae nakukuba dahil sa katandaan. Dahil kung titignan sa ibang video, meron naman pala itong ulo. Lumikha lang ng ilusyon na wala dahil na rin sa dilim ng paligid, anggulo ng camera at sa kondisyon ng babae. Ayon sa Barangay Escopa 1, posibleng ang babaeng nahagip ng CCTV dayo lang sa kanilang lugar. Hindi namin masasabi kung taga saan siya. Baka paraboy-laboy lang po din naman kasi siya. Kaya gano'n, inabot siya ng gano'ng oras na sakali pa rin siya. Ang babaeng nakuhanan ni Jello at nahagip ng CCTV ng barangay, ang siya ring nakuhanang naglalakad sa kalsada malapit sa isang mall sa Quezon City pa rin. Lalakad siya, walang ulo. Yung mga kasamahan ko, kilabutan. Tapos nang lalamig lang yung kamay ko na first time ko kasi nakita ng ganon. Sa unang tingin po kasi, pugot yung ulo niya talaga eh. Pagka forward namin, meron naman talaga siyang ulo. Kaso syempre, medyo nasa baba na ng dibdib niya yung ulo. Ang matanda, posibleng nakatira raw sa kalapit na barangay ng Barangay Escopa 1, ang Barangay Marilan. Sir, may na-videoan po siya sa isang skin sa Escopa 1 na babae. Parang kilala lang dito. Parang taga-saan ito. Hanggang sa nadatnan nila ang isang matanda, kapatid ng matandang nakuhanan ni Jello nung gabi ng September 13. Si Nanay Linda. Dahil sa postura, yun na yun yung kapatid ko. Wala pong duda. May 1 linggo nang nawawala simula nang ibinalik nung nakaraang linggo. Hindi na bumalik sa bahay. Pero bakit nga ba palaboy-laboy sa kalsada si Nanay Rosenda? Mula nang umuwi sa Saudi, nagkaroon na siya ng di maayos na pag-iisip. Hindi siya pinakakain, ikinukulong siya. Maraming beses na raw nila itong ni-rescue, pero nakakatakas ng paulit-ulit. Ang panawagan ni Nanay Linda, matulungan silang maparehabilitate ang kapatid. Kung sino man po ang may mabuting kalooban, tulungan din yung aking kapatid. Mapagamot. Sa kaso ng matanda, makipag-unayan tayo, especially sa DSWD or home of the agent. Kailangan lang natin ay ma-reassess para mabigyan natin ng proper intervention. Nay, ako po yung nakita sa kapatid niyo. Sina Jello at Nanay Linda nagkaroon din ng pagkakataon na makapag-usap para magkaliwanagan. Humihingi lang din po ako ng sorry sa video na nakuhaan ko kasi napaggamal ako pong walang ulo yung kapatid niyo. Which is meron naman po pala. So yun, nagpapasalamat din ako na nakita po namin kayo at doon matutulungan po natin si Nanay. Salamat din sa Maraming pagtulong. salamat. Hindi lahat ng nakukunan ng kamera o naaaninag ng ating mga mata, kumpirmado. Oo nga, walang ulo. Lalo pa kung napaikot nito ang ating imahinasyon bago pa natin masigurado.
Thank you for watching, mga kapuso. Kung nagustuhan niyo po ang videong ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. And don't forget to hit the bell button for our latest updates.